Noong nakaraan, mga kapatid, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa ating Diyos. Inilalagay natin sa sentro ng ating pananampalataya, sa sentro ng ating mga pag-uusap, ang ating Diyos. Tinalakay ko, mga kapatid, na nung ang simbahan in general, the body of Christ at ang mga religious group sa ating mundo ay nag-shift ng kanilang katuruan, nag-shift ng kanilang mga topic, nag-shift ng kanilang mga binibigyan ng pansin pagdating sa ating pananampalataya. At sa pag-shift na ito, mga kapatid, masyadong nailalagay sa sentro ng pag-uusap tayo bilang mga mananampalataya. At nawawala na sa pag-uusap ang ating Diyos na sinasamba. At sinabi ko nung nakaraan, mga kapatid, sa ating pag-uusap na ilagay natin ang ating mga sarili sa pagkilala sa ating Panginoon. Dahil pag kinilala natin ang ating Diyos, nagbabago yung ating attitude towards God. Mas lumalalim ang ating pagkilala sa Kanya, mas lumalalim ang ating pananampalataya, at nakikita natin kung ano yung mga character, attributes ng ating Panginoon, nagbabago din ang ating attitude towards our God. Pinag-usapan din natin ang ating Diyos ay immutable. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Mula noon pang una, ngayon at magpakailanman, ang ating Diyos ay parehas. Dahil ang pagbabago ng Diyos, kung siya ay mag-change from one point to another, ibig sabihin, hindi siya perpekto. Pero pinag-usapan natin ang ating Diyos ay perpekto. Wala siyang kapintasan. Ang ating Diyos ay immutable. He will never change, because if you change from one point to another, it means you are improving from one point to another, or you are not perfect, basically. Kaya ang ating Diyos ay immutable. At inanyayahan ko rin kayo, mga kapatid, na sa mga susunod na aking pagtayo dito sa inyong harapan, pag-uusapan natin at kikilalanan natin ang mga attributes ng ating Panginoon. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay supremacy of God. Dito sa Psalms chapter 90, verse 2, Psalms chapter 90, verse 2, sa New International Version, ang sabi dito, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God." Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Anong ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi nating supreme? What does it mean when we talk about supremacy? Meron mga bansa, ang tawag nila sa kanilang pangulo ay supreme leader. Meron na ano nyo ba yun? Like, alam ko sa North Korea, ang tawag nila sa kanilang leader ay supreme leader. Pag sinabing supreme leader, wala nang mas mataas sa kanya. Tama ba? Even yung batas, sa atin kasi sa Pilipinas at dito sa New Zealand, merong check and balance yung government. No? Especially sa Pilipinas, tatlo yan. Judiciary, legislative, at saka yung government, yung executive. So tatlo yan, nag-check and balance. So yung executive ay wala siyang full power na gawin yung gusto niya nang hindi nakapaloob sa batas. Merong limitations yung capacity ng executive. Kahit yung presidente, hindi siya pwede magdesisyon ng gusto niya lang kung hindi siya nakapaloob sa batas. Minsan, kailangan pang aprubahan ng Congress para siya ay magdesisyon. Pero may mga lugar, may mga bansa, ang tawag nila sa kanilang leader ay supreme leader. At yung mga supreme leader na ito, wala silang kailangang i-consider para magdesisyon. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin lang nila. Yung mga hari, ganyan din, no, mga kapatid. So supremacy, anong ibig sabihin ng supremacy? Sabi dito sa pagka-ginugol nyo at sinearch nyo ang supremacy sa dictionary, ang sabi dito, highest in rank. Pinakamataas na ranggo. Highest in authority. Pinakamataas na authority. The greatest. Most important. Most powerful. Ibig sabihin, wala nang mas mataas pa. Yun ang ibig sabihin ng supremacy. So pag pinag-usapan natin, mga kapatid, yung supremacy of God, ibig sabihin, wala nang mas mataas pa sa Diyos. Siya na yun nandun sa rurok ng pinakamataas na kalagayan. It means that God holds the highest rank, authority, and power. Ang ating Diyos ay nasa Kanya ang pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga ranggo.
ang kapangyarihan. God is above all else, without equal or rival. His supremacy is not just being stronger or smarter, it's about being utterly unmatched in every way. In wisdom, in love, justice, and sovereignty. Ang Diyos ang siyang pinakamataas sa lahat ng bagay na ito. Wala nang mas mataas sa Panginoon sa karunungan. Wala nang mas mataas pa sa ating Panginoon sa pag-ibig. Wala nang mas mataas pa sa ating Panginoon sa hustisya, sa sovereignty. Ang ating Diyos ang siyang pinakamataas sa lahat ng bagay na ito. God is supreme in being. God is eternal, self-existent, and unchanging. He wasn't created, does not depend on anything, and never fades. God is a supreme being. Sabi nga dun sa binasa natin kanina sa Psalms chapter 90 verse 2, from everlasting to everlasting, you are God. He is not just the greatest among beings, He is a category of His own. Wala siyang kapantay. Walang nakapasok dun sa kategory ng ating Diyos. Siya ay nag-iisa dun sa kategorya ng pagiging Diyos. Ni walang nakalapit dun sa kanyang kataas-taasan. Sabi ni Novatian, isang 3rd century theologian, nabuhay siya noong around 200 AD after death. Sabi niya dito, the mind of man cannot fittingly conceive how great is God and how majestic His nature. Nor has human eloquence the power to express His greatness. For all eloquence is certainly mute and every mind inadequate to conceive to utter His majesty. Ibig sabihin, hindi kaya ng utak ng tao na maintindihan at maunawaan at maarok yung majesty ng ating Diyos, yung kanyang nature. Whatever can be taught about Him is less than He. Whatever can be uttered about Him will be less than He when compared to Him. When we are silent, we can experience Him to some extent, but we cannot express Him in words as He really is. Lahat ng expression natin, mga kapatid, walang salita, walang enough expression, walang thought, no? Walang pag-iisip, walang papuri, at walang lalabas sa ating bibig, mga kapatid, na kayang i-describe ang ating Panginoon. Ganun niya dinidescribe ang ating Diyos. Na kung paano tayo nag-iisip, yung kakayanan ng utak ng tao ay hindi kayang i-describe at hindi natin maipapasok sa ating mga isip. Kahit anong gandang salita, mga kapatid, kahit anong lalim, kahit yung throughout history, walang isang salita na makakapag-describe sa ating Diyos. No one can utter the majesty of God. The more it endeavors to contemplate God, the more it is blinded by the light of its own thought. Who can you say about Him that is worthy of Him? What can you say about Him that is worthy of Him? Anong kaya nating sabihin, mga kapatid, bilang mga tao na makapagsasabi, ito ang Diyos. He is more sublime than all sublimity, loftier than all loftiness, more profound than all profundity, brighter than all light, more brilliant than all brilliance, more splendid than all splendor, mightier than all might, more powerful than all power, more beautiful than all beauty, truer than all truth, stronger than all strength, greater than all majesty, more potent than all potency, richer than all riches, kinder than all kindness, better than all goodness, more just than all justice, more merciful than all mercy. Every kind of virtue must be necessity less than He who is God and author of them all. Nothing really can be compared to Him. He is above everything that can be said of Him. Tindi, no? Yun ang Diyos.
Walang virtue na kaya tayong maisip na papantay kung sino ang ating Diyos. Nothing can be compared to Him. He is above everything that can be said of Him. Ayon yan kay Novatian, isang theologian during the 3rd century. Ganyan nila i-describe ang ating Panginoon. Ganyan nila nakikita yung capacity, yung attribute ng ating Diyos nung mga panahon na iyon. Because God is a supreme in being. He is eternal, self-existent, and unchanging from everlasting to everlasting. So supreme in being. Pangalawa, supreme over all creation. Alam nating lahat yan. He created the heavens and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Ang Diyos ang siyang bumuo, siya nag-imbento, siya nag-conceptualize ng buong sandaigdigan. Alam niyo ang solar system, ilan ang planet natin sa solar system? Naaalala niyo pa? Kasi yung science nagbabago no? Dati 9 may Pluto dati, 8 na lang. Na-demote na yung Pluto, naging ano na lang siya ngayon? Star na lang, buwan? Ano ba yung Pluto? Moon na lang yung Pluto, no? Parang bato na lang siya na umiikot-ikot, no? Ang ating solar system has 8 planets. At nagro-rotate yan sa isang axis na tinatawag na, ano yung center of the solar system? The sun. Diba? Nagre-revolve ang 8 planets na yan. The basic science to. Nako. Nagre-revolve ang 8 planets na yan sa solar system. Kaya nga solar system, umiikot siya nagre-revolve around the sun. Tama ba? Merong 8 planets. Tapos yung sun ay considered a star. Tama ba? It's a star. So ano yan? Ang sun, mga kapatid, alam mo yung araw, 109 times bigger than Earth. Can you imagine? Kaya ba nating imaginein yun? 109 times bigger than Earth ang sun. Ganun siya kalaki. So yung proximity natin dun sa sun, tama-tama lang yan para masustain ang life sa Earth. Kasi sobrang lakas ng sun. Tama ba? Yung init niyan, yung energy na nire-release ng araw, nandun tayo sa perfect proximity to the sun para masustain ang buhay. At yung Earth, nagro-rotate siya sa orbit na saktong-sakto, na malihis lang siya ng konting minor 0.00 something na degree, hindi na kayang isustain yung buhay natin. Ganon katindi yan scientifically. Kaya nga yung mga scientists, tinatawag nila yung fine-tuning of the universe. Na yung universe, naka-fine-tune siya to this millimeter, to the atom, to the cell, to sustain life. At merong magbagong isang bagay doon sa computation na yon, sa computation ng fine-tuning ng universe, life will not exist. Yun lang layo natin sa araw ay napaka-importante. Yung ikot natin. At habang umiikot tayo, umiikot din yung Earth. Meron siyang orbit, meron din siyang rotation. Merong electromagnetic gravitational pull na pagka nagkamali ng degree yung Earth towards other planets, pwede mag-clash yan. Alam nyo ba, mga kapatid, yung solar system natin, it belongs to a galaxy. Ano yung pangalan ng galaxy natin na kinabibilangan natin? Ano yung local galaxy? Milky Way. Milky Way. Di ba? Tama ba? Galaxy natin. So the solar system is within a galaxy called Milky Way. Alam niyo ba kung ilan ang planeta na nasa Milky Way? 300? Ilan? 50? 400 billion planets in Milky Way. Yan yung local galaxy natin, mga kapatid. 400 billion planets within the Milky Way. Yan yung kinabibilangan nating grupo ng Earth. So yung Earth is 109 times smaller than the Sun, pero yung solar system na yan is a part of a local area called Milky Way. Kumbaga tayo dito, nakatira tayo, kung itong church na to, part siya ng New Brighton, parang gano'n.
Yung New Brighton natin, mga kapatid, yung Milky Way natin has about 400 billion planets. Ang dami, no? And yung 400 billion planets na yun, isang galaxy lang yun. Tama ba? Sa universe. Ilan ang galaxies sa universe? Yan ang tanong. Sabi nila, according sa mga anong tawag sa mga yan? Sa mga scientists, astronomers, 2 trillion galaxies in the observable universe. Observable universe pa lang yun, ha? 2 trillion galaxies. Ay! So yung Milky Way, na merong 400 billion planets, para lang siyang pulangot dun sa... Tama ba? God is supreme over all creation. Kaya ba nating isipin, imaginein yung sinusustain ng Diyos na universe? Sabi nila yung universe is 13.8 billion years old. Na-compute yan ng mga astronomers. Kaya nila i-compute yan Kasi based dun sa proximity ng light, tsaka yung kulay ng light. Talino rin ng tao no? Na nagagawa ng paraan. At may mga telescope ngayon, may Hubble, may bago pa na telescope na ginagamit. Nakikita na nila yung layo ng edge ng universe. Kita nila. At sabi ng mga astronomers at mga scientists, yung universe daw ay nag-i-expand. Saan siya nag-i-expand? Kung ang universe lang ang ating ginagalawan, kung ang universe lang ang tanging matter na ating kayang tignan, saan siya nag-i-expand? Ibig sabihin, meron pang something beyond the universe. Kaya ba nating unawain yun, mga kapatid? And God is supreme over all creation. Hindi natin yung kayang isipin. Hindi natin kayang maunawaan. There's a delicate balance in the universe that allows us to be here. Kaya tayo nasusustain. Sabi dun sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Supremacy over all creation. Antindi, no? Pag tinry nating isipin yun kung gaano kaliit yung earth as compared to the grandeur of the universe. At unti-unti natin nakikita. Sabi nga nila, even yung ocean, mga kapatid, balik tayo dito sa earth. Yung ocean, yung karagatan, according to the scientists, we've only explored about 5% of the ocean. Ang konti nun. Over all history, thousands of years, ang napuntahan pa lang ng tao ay 5% of the ocean. Ano yung 95%? Ano pang mga creatures yung nandun na sinusustain ng ating Panginoon? Pero bawat isang maliit na isda, o kung ano mang meron dun sa 95% na yun na hindi natin nakikita, ay sinusustain ng ating Panginoon. Bawat kaliit-liitang hibla ng mga bagay na iyan. Ang buhay, cell, atom, lahat ng itong mga scientific discoveries na nadidiscover ng mga scientists has already been there. No person has ever invented anything around science. Yan ay nadidiscover lang natin, nakikita natin, tapos nakita natin, sa Bible nga, ang dami dun mga scientific claims. Tapos yung mga scientists, nakikita nila, kino-compare nila, sabi sa Bible, ganito. Tapos, supremacy over all creation.
And the creation is not malleable. Pag sinabing not malleable, alam nyo, ang creation ng ating Panginoon, mga kapatid, may mathematics yun eh. Tama ba? Yung gravity, for example, gravity is unchangeable, it's constant. Speed of light, tama ba? Yung bilis ng ilaw, kahit saan ka pumunta, yung bilis ng ilaw ay parehas lang. Yung gravity, meron gumawa ng experiment, yung gravity, nila, yung isang bola yata ng bowling ball, yung pang-bowling, di ba ang bigat nun? Tama ba? Tapos yung feather, ang tawag doon, pakpak ng ibon, di ba magkaiba ng bigat yon? So pinasok nila sa isang malaking vacuum para walang air, walang elements, walang kahit ano. Ang meron lang doon yung feather at saka yung bola ng bowling. Tapos dinrap nila ng sabay. Pag-drop nila ng sabay, mga kapatid, kung nandito siya sa normal condition ng ating environment, syempre yung bowling ball mauunang bumagsak, di ba? Tapos yung feather, baka matagal yan kasi may hangin yan may resistance yan Nilagay nila sa vacuum na walang hangin, walang kahit anong extra elements, kundi yun lang, yung dalawa na yun lang, binaksak nila, mga kapatid, sabay na sabay silang nalaglag. So yung gravity cannot be changed. It's a constant. Hindi siya malleable. The creation of the Lord is yung law of the universe, whether we like it or not, is the law of the universe. Things cannot be redefined. Ang problema, mga kapatid, tayo, bilang mga tao, nire-redefine natin yung understanding natin Nire-redefine natin yung creation ng ating Diyos. Yung gender has been redefined. Our values have been redefined. merong isang, alam niyo ba yung erap jokes nung early 2000. Alam niyo erap jokes? Di ba nauso yun? Dati walang tawag dito, hindi sensitive yung mga tao Pwede mong pagtawanan, pwede mong gawa ng joke. Mga libro yun yung mga comics. Alala niyo yun? Pugad Baboy, mga ganyan. Alala niyo yun? Erap jokes. Merong isang script, merong isang comic na sinulat. Erap joke to Sabi nung meeting ng kabinete, nagmi-meeting sila. Sabi nung finance secretary kay Erap, sabi niya, Mr. President, talagang bagsak na, mataas po masyado ang mga bilihin Talagang sabi ni Erap, ganito gawin natin, ibagsak natin yung presyo ng bilihin. Di-decision na ngayon, ibaba natin yung presyo ng bilihin. Sabi ni Erap, Mr. President, mataas talaga. Kasi part ka ng law of supply and demand. Sabi nung finance secretary. Sabi ni Erap, hindi, babaguhin natin yung law na yan. Yung law of supply and demand na yan, babaguhin natin yan para bumaba yung mga presyo ng bilihin. Sabi ni Erap. Sabi nung finance, hindi po yan binabago. Yung law of supply and demand po, natural po yan. Wala pong pwedeng magbago dyan. Kasi kung ano yung galaw ng market, yan po yung blah blah blah. Para po yung law of gravity. Sabi ni Erap. O sige, yung law of gravity, babaguhin din natin yan. Di ba? Yan yung Erap jokes nung dati, nung early 2000. Kung ano yung batas na inilagay ng ating Panginoon sa kanyang creation, we cannot change it. Hindi yun open for opinion. Hindi yun open for negotiation. Tama ba? Ang batas, kung ang gravity is kung ano yung computation ng gravity per second, yun. Hindi mo yun pwedeng baguhin. Hindi siya open for discussion na, sige, baguhin natin yung gravity, parang sa era. Law of supply and demand. Kahit yung pinakamataas na pangulo, kung hindi niya kaya, wala siyang alam sa economics, the law of supply and demand will just happen. Kaya nga dito, di ba? Dito hindi mo yan pwedeng basta baguhin. Yung interest rates, hindi yan binabago. Nangyayari na lang yan based dun sa economic capacity ng isang bansa. Same with the creation. It is fixed. It's not malleable.
Down is down, up is up. Speed of life is the same. Kung magnanakaw ka, kasalanan yun. Tama ba? A sin is a sin. Hindi natin yan pwedeng pagdesisyonan, pag-usapan na baguhin nga natin yung batas na yan. God's law applies whether we like it or not because He is supreme over all creation. God is Lord of all creation. At wala tayong kayang baguhin sa batas na inilagay ng ating Panginoon sa Kanyang sang nilikha. Ang problema, binabago natin. Gusto natin i-improve. Pwede ba yun? Pwede mo bang i-improve yung Diyos? Meron tayong attributes ng ating Panginoon, medyo binabago natin. Kung ano yung idea natin na gusto nating ipasok dun sa kagustuhan natin. Kasi ito yung ano ko ito yung feeling ko Ito yung thinking ko. Ito yung understanding ko. Nagbago yung pag-unawa natin kung sino yung ating Diyos. Supreme in authority. The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. God is a supreme being. God is supreme over all creation. And God is supreme in authority. Wala nang mas mataas pa sa ating Diyos. God rules over all creation. Time and history, His plans cannot be thwarted. Every king, law, and force is subject to Him, even when it doesn't look like it. He does as He pleases. Sabi sa Daniel chapter 4, verse 35. He does as He pleases. No one can hold back His hand. Nations rise and fall under His sovereign hand. Even when human power seems overwhelming, God remains unshaken. Minsan, meron tayong mga nasa posisyon. Merong people in authority, nakala nila yung posisyon na hinahawakan nila ay wala silang ibang mas mataas. Kaya usong-uso, no? Pagka nahawakan mo na yung posisyon, yung abuse of authority. Minsan yung authority na hinahawakan mo, napakaliit lang. Pero ginagamit mo pa to abuse. Nabigyan ka lang ng napakaliit na sandata. Kala mo, ang laki na ng espadang hawak mo. Pinag-uusapan namin yan sa, dahil syempre nasa local government tayo. No? Meron tayong konting authority na ipinagkaloob sa atin. Na yung hinahandle nating area, ang area ko is from Templeton all the way to Sumner. So Templeton, Hornby, Yaldhurst, Riccarton, ano pa ba? Sydenham, Summerfield, all the way to Sumner. Walang pwedeng magtrabaho dyan, mga kapatid, nang hindi dumadaan sa aking approval. At wala ring project na matatanggap kung hindi ko siya i-approve yung project na yan. Pag natapos nila yung project, hindi siya mako-close hanggat hindi ko sinabing approve sa akin yan. So I represent the Christchurch City Council as a corridor manager. At lahat na nangyayari sa kalsada, kailangan ay alam ko, kailangan dumaan sa akin at binabantayan ko. Meron tayong mga capacity, mga kapatid, na yung mga contractor, yung mga projects, pwede nating sabihin na, sige, tanggap na yan. Kahit hindi naman dapat. Alam niyo kung sa Pilipinas, yung role na to, palagay niyo. Ha? Sinabi ni Ate Lorraine, ang yaman ko na. Dito sa Riccarton, meron dyan project, yung isang company. Di na natin papangalanan yung mga company, no? Sa Faranui Road. Kung dadaan kayo dyan, ang Faranui Road, meron siyang malaking project. May 3 contractor na nagtrabaho dyan. Gumastos sila ng halos almost $500,000 para i-renew yung buong kalsada. Kasi hindi natin tinanggap yung completion. Kaya kung dadaan kayo dyan, brand new yan, yung kalsada na yan. Riccarton Road,
No? From university all the way to Dean's Ave. Papasok yan, paikot yan. Hanggang ngayon, hindi pa namin tinatanggap. At nagpa-process pa rin sila. Meron pa rin silang mga reinstatement na inaayos. Kasi hindi pa rin namin tinatanggap. Worth $2.2 million. Kung sa Pilipinas yun, kung corrupt yung humahandle nun, ang daling pag-usapan, no? Tanggapin na natin. May maliit na espada ka, kala mo, ang laki ng espada mo, siniswing-swing mo. Napakaliit na role. Well, how much more yung mga tao na nagde-decide sa buhay ng isang bansa? How much more yung mga tao na merong 6 trillion pesos na hinahawakan na budget? Na walang kaabog-abog, pwede nilang ilagay kung saan nila gustong ilagay. Billions of pesos, trillions of pesos na pwede nilang hawakan. Kala nila walang authority above them. Pero meron. God is supreme in authority. Nakaupo siya dun sa kalangitan, pinagmamasdan at binabantayan niya ang mga bagay na ito. Naglalagay siya at nagtatanggal ng mga tao. Alam niyo, kahit hindi naman kailangan nasa posisyon ka sa government. Even yung authority natin as a person. Sa bahay, kung tatay ka, may authority ka, di ba? God is supreme over you. Sa church, kung pastor ka or nagpapaawit ka, meron kang konting authority na hinahawakan, even that should be submitted to God. Because He is supreme over all authority, lahat ng klaseng authority. Kung sa trabaho nyo, sa office nyo, team leader ka, or meron kang nag-handle ka ng certain role, the authority above you is not just your manager, but God. Supreme in authority. Nakakalungkot dahil may mga taong nauupo sa otoridad na kala nila arbitrarily pwede silang magdesisyon dahil hindi sila mababangga, hindi sila mailalagay sa justice. Pero nakikita natin, no? Meron tayong mga nakikita na people in authority na ngayon ay nilalagay sa hustisya at kinakailangan nilang sumagot sa kanilang mga kamalian. Supreme in wisdom, His understanding is infinite. He sees the end from the beginning and knows every heart. Sabi sa Psalms chapter 145 verse 5, great is our Lord. His understanding has no limit. Sabi sa Romans chapter 11 verse 33 to 36, sabi dito, oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments, and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Who has been His counselor? Who has ever given to God that God should repay him? Should repay them. Far from Him and through Him and for Him, all things, to Him be the glory forever. Amen. Yan yung doxology. Who has known the mind of the Lord? Anong sagot dun sa tanong na yan? No one. Who has been His counselor? Kailangan ba ng advice ng Panginoon para magdesisyon at kumilos kung anong gusto niyang gawin? Who is His counselor? No one. Who has ever given to God that God should repay them? Meron ba tayong ibinigay sa ating Panginoon at dapat ibalik ng Panginoon yun sa atin? Meron ba tayong pagmamayari sa buhay na ito? Hindi ba lahat ng bagay na meron sa sandaigdigan, sa universe ay pagmamayari ng Panginoon?
Sino makakapagbigay ng advice sa Diyos? Ang problema, mga kapatid, ay ina-alter natin ang Diyos. Nag-a-advise tayo sa Kanya. Sabi nga din sa Lord, kung naghahanap po kayo ng ibibigay na boyfriend or girlfriend para sa akin, may nahanap na po ako. Nakita niyo ba yun? Nag-a-advise tayo sa Diyos kung sinong ibibigay sa atin. Nag-a-advise tayo sa Diyos kung anong klaseng pagpapala yung dapat meron tayo. Lord, ito na lang. Lord, yun na lang. Lord, baka pwedeng bigay mo sa akin yan. Pwede ba yun? Pag ba tayo humingi sa Panginoon, hindi niya ba yun nalalaman? Kailangan ba nating ipaliwanag sa Kanya? Kaya minsan, yung panalangin natin, kailangan din natin suriin di ba? Kailangan natin i-check kung tama ba yung paraan ng ating pananalangin. Kasi kala natin, binabago natin yung utak ng Diyos. Pero sa pananalangin natin, hindi yung Diyos na nagbabago. Tayo dapat yung nagbabago. Binubuksan niya yung mga isip natin sa mga bagay na meron na tayo. Kaso parang minsan, yung panalangin natin, parang pinipilit natin yung Diyos. Dinidiktahan natin at tinuturuan natin at inuutusan natin ang Diyos. We cannot alter Him. We cannot change His mind. We cannot force Him to do something that He wouldn't do. He is who He is. He is who He is. And we are who we are. Kumpara sa Diyos, no? Dapat nalalaman natin, naiintindihan natin yung posisyon natin bilang mga tao. In our sinful nature, hindi natin kayang i-fit sa utak natin kung sino siya. Tapos tuturuan natin siya. So God is a supreme being. He is supreme over all creation, supreme in authority, supreme in wisdom, at napakadami pang supremacy ng ating Panginoon. So paano natin dapat yun i-handle? What is our response to His supremacy? Nothing else but worship. Worship Him with awe. Tama ba? Dahil siya yung Diyos. Siya yung pinakamataas sa lahat. At bilang Diyos, siya'y marapat na sambahin nating mga mananampalataya. It will come to a point that whether you like it or not, you will worship God. Pag na-reveal na siya sa sanlibutan, kahit sino pa yan, kahit yung mga bato ay magpupuri sa ating Panginoon. Worship Him, submit all the areas of your life under His Lordship, and proclaim His greatness to the nations. Sabi ni Saint Augustine of Hippo, there's a 5th century theologian and philosopher during 400 AD. Sabi niya, what is God? What but the Lord God? For who is the Lord but the Lord? Or who is God save our God? Most high, most excellent, most powerful, most almighty, most merciful, and most just, most hidden, yet most present, most beautiful, and most strong, stable, yet mysterious, unchangeable, yet changing all things, never new, never old, making all things new, and bringing age upon the proud, though they do not know it, always working, yes, yet always at rest, still gathering, yet lacking nothing, sustaining, filling and protecting, creating, nourishing and maturing, seeking, yet possessing all things. God loves without passion. He is jealous without anxiety. He repents yet has no sorrow, is angry yet serene, changes his ways yet his plans are unchanged, recovers what he finds, having never lost it, never in need, yet rejoicing in gain, never covetous, yet requiring interest. He receives over and above that he may owe, yet who has anything that is not his? He pays debts
owing nothing, remits debts, losing nothing. Tayo po'y tumayo mga kapatid. He pays debts owing nothing. But he remits debts losing nothing. God is supreme over everything we can ever imagine. He is God from everlasting to everlasting. Kung ang Diyos, mga kapatid, ang siyang pinakamataas sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang umahawak ng bawat planeta sa ating universe. Siya ang nagsusustain sa buhay na ito na meron tayo. Kung ang Diyos ang siyang pinakamataas sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng ating kayang isipin, hindi ba marapat na yung buhay natin ay isuko natin sa Panginoon? Hindi ba marapat na yung bawat aspeto ng ating buhay, siya rin ang naghahari? Understanding His supremacy must allow us to recognize His godliness and must lead to reverence. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin kung sino ang aming Diyos na sinasamba. Bagamat ang aming mga kaisipan, Panginoon, ang aming mga kakayanan ay hindi lubos na mauunawaan kung sino ka. Pero ang aming mga mumunting pagkaunawa sa iyo, Panginoon, nawa ay madala kami sa lubos na pagpupuri sa iyo bilang aming Diyos. Madala kami sa pagsuko ng aming mga buhay, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, malaki man o mumunti, Panginoon, na ikaw ang maging Diyos sa mga bagay na ito. At maiproklama namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong dakilang pagliligtas sa amin, sa lahat ng dako. Panginoon, tulungan mo kami na mas lumalim ang aming pag-unawa sa kung sino ka. Nang sa gayon, ay maitama namin ang aming mga gawa na nakapatuon sa iyo. Samahan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.